Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. For He was faithful to them then, and our Father is faithful to us up to now and for all eternity. He created us in His image and likeness, and so we are His treasures. Because we look like our Father. And I thank Jesus Christ. Because of His precious blood, we have a hope and a future to be with our Father in the kingdom of our Savior that will never end. And I praise the Holy Spirit, for He is in our hearts, teaching us the ways of Jesus Christ and reminding us to follow the commandments, statutes of our Creator, Yahweh. So last time we finished reading Ecclesiastes chapter 6 and Ecclesiastes chapter 7. Dito sa Ecclesiastes chapter 6, ang goal ng buhay, we live in this world not to acquire earthly wealth. We are here to be tested, to pass through the fire, to become worthy, to be called sons and daughters of the Almighty Father. Kaya tayo nandito sa mundo. At dito sa Ecclesiastes din, chapter 6, no? Sinasabi rito na napakahirap ng buhay dito sa mundo. Si Solomon na mismo, the wealthiest man who lived in this world, siya na nagsabi, mahirap ang buhay dito sa mundo. Mas mabuti pa yung mga stillborn, hindi na nila na-experience yung pain and sufferings. Dahil si Solomon, nakikita niya yung pains and sufferings and trials of the people. That all the things in this world are vanities, chasing after the wind. At hindi natin alam kung ano mangyari sa atin dito sa mundo, kung anong nangyari sa buhay natin. But if we have our Father, if we have Jesus Christ and the Holy Spirit, we know where we will be going. So ito Ecclesiastes, inuulit ko, practical application to dito sa mundo. Dahil yung wisdom na binigay ni Almighty Father kay Solomon, wisdom para dito sa mundo. Hindi binigay ni Almighty Father kay Solomon ang wisdom na heavenly wisdom. At ang ginagawa ni Solomon, lagi lang niyang binabantayan yung mga tao. Very observant siya. At sinabi niya na ang pangalan ng isang tao ay importante. Iingatan yung pangalan ng tao. Dahil pag nasira ang pangalan ng tao, wala ka nang mukhang mahiharap sa ibang mga tao. Pag nakilala ka na bilang isang manloloko, kulang na ang
magtitiwala sa inang tao. Kaya sabi ni Solomon, a good name is better than precious ointment. At yung mga bagay na malulungkot, better yon kaysa sa mga bagay na mga masasaya. Dahil sa kalungkutan, doon natin hinahanap si Almighty Father. Dahil pag masaya tayo, nakakalimutan natin yung tatay natin. At binanggit din ni Solomon na yung mga tao na tama ang ginagawa sa buhay, they perish. And also the wicked man perish. But there are times that the wicked man prolongs life in his wickedness. Pero at the end of the day, lahat tayo babalik kung saan tayo nanggaling. If we have faith in the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, then babalik yung soul natin kay Almighty Father. At yung ating flesh, babalik sa lupa. At napansin din ni Solomon na lahat ng tao nagkakasala. Pero hindi kasi naabutan ni Solomon si Jesus Christ. Si Jesus Christ, never siya nagkasala. Kahit minsan, hindi siya nagsinungaling. Si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, siya ang ating one and only Savior. At pinabanggit din dito ni Solomon na yung mga babae magaling mang loko, magmanipula ng mga lalaki. Dahil na-experience niya. At kaya rin dumami ang kanyang mga asawa, may hinahanap si Solomon. Yung kapareho niya ng utak. Kapareho niya na may wisdom. Wala siyang makita. Kaya dumami yung asawa niya. Gusto niyang makipag-communicate ng mga malalalim na mga bagay sa mundo na to. Pero nakakalungkot, si Solomon lang ang nakakaintindi. Malungkot din ang buhay ni Solomon. Siya lang ang nakakaintindi. Yung ibang mga tao, hindi naiintindihan. Kaya nga, ang dami niyang naging asawa. Dahil nga, partner, di ba? Naghanap siya ng pagkausap niya, gusto niya yung mga deep conversation. Yun ang gusto ni Solomon. Wala siyang makita. Ang nakikita niya sa mga babae, magaling lang mang-trap or mag-manipulate. At dito sa verse 28 ng Ecclesiastes chapter 7, which my soul still seeks but I cannot find. Hinahanap ng kanyang soul, yung kanyang kaluluwa. Ang isang tao na full of wisdom din, gaya niya, naghahanap siya ng kapareho niya. Wala siyang makitang kapareho niya. At kung meron man, one man among 1,000 I have found. Isang tao lang na may wisdom ang nakita niya out of 1,000 men. But a woman among all this I have not found. Pero babae, wala siyang nakausap na
full of wisdom na babae. Kaya dumami rin ang kanyang mga asawa. Naghahanap siya, may hinahanap siya. Kaya mayroon pa siyang mga side chicks, no? Yung mga side chicks, yung kanyang mga girlfriends. Hinahanap niya, hindi niya makita. Hanggang sa tumanda na siya, dumami na yung kanyang naging asawa, hindi niya makita. Pero may nakita siya isang lalaki na na-communicate niya, nakipag-usap siya. Pero one in a thousand. No? Truly this only I have found, that God made man upright, but they have sought out many schemes. Ang daming mga ulterior motives ng mga tao, iba-ibang motives. Dahil sa sobrang yaman ni Solomon, alam na niya yung motive ng mga tao kung ba't lumalapit sa kanya, kung bakit nakikipag-business dealing sa kanya, kung bakit siya dinadayo, galing sa malayong lugar, dadayuhin pa siya sa Jerusalem, gaya ni Queen Sheba. Dinayo pa siya. Dinayo siya, hindi para tulungan siya. Dinayo siya para i-test ang kanyang wisdom. Dinayo siya para makita kung gaano siya kayaman. So, para kay Solomon, kababawan yung mga ganong bagay. Gusto niyang may makausap na tao na malalim makipag-usap, wala siyang makita. Kaya, yung buhay din ni Solomon, kahit na siya ay wealthy, the wealthiest man who lived in this world up to now, siya pa rin ang pinakamayaman. Wala siyang nakausap na man full of wisdom na gaya niya. Pero 1 in a thousand lang, no? At yung iba, gagamitin lang siya. Gagamitin siya para yumaman, gagamitin siya para maging famous. Gagamitin siya para gamitin ang kanyang name para sa politics, no? Meron ng politics noon nung panahon ni Solomon, kagaya ng sa Tyre. At saka yung ibang mga lugar, may mga civilization na rin noon na hindi lang binabanggit dito sa Bible. Tapos yung India, may civilization na noon, hindi lang India ang kanyang name, no? Offer ang kanyang name. Bago lang nagkaroon ng name na India. Pero kasi, itong Jerusalem, Israel, kaya meron tayong manual dahil kay Almighty Father, kumuha muna si Almighty Father ng sample dito sa mundo. Naintindihan ba ninyo? Sample muna to. Chosen people na unang sample, itong mga pinili ni Almighty Father na lineage ni Abraham, Isaac, and Jacob. Tapos naging nation of Israel, no? So sample lang to. And then nung dumating si Jesus Christ, naging worldwide na. Naintindihan natin? Yung covenant, ulitin ko, sa old covenant, sample lang to, no? Small percentage lang ng mundo. And then, nung dumating na si Jesus Christ, He was crucified on the cross. And He rose again after 3 days. Yung mga disciples and apostles ni Jesus Christ, nakita na nabuhay siya. So, naniwala sila. Kaya ang ginawa ngayon ng mga apostles, nakita nilang buhay si Jesus Christ, ang kanilang teacher, ang kanilang leader, ang kanilang brother, ang kanilang friend. Kaya lumakas ang loob nila to share the word of God to different nations. So ituloy na natin to, no?
yung Ecclesiastes chapter 8. Who is like a wise man, and who knows the interpretation of a thing? A man's wisdom makes his face shine, and the sternness of his face is changed. Pag ang isang tao, full of wisdom siya, masaya siya. Kasi naiintindihan niya yung mga bagay-bagay. I say, keep the king's commandment for the sake of your oath to God. So, ang sabi dito ni Solomon, susundin ang commandment or ang utos ng king. Pero ngayon, mga king pa ba ang namamayani or leader ng mga bansa? Di ba mga president and prime ministers na? So, susundin. No? Do not be hasty to go from his presence. Do not take your stand for an evil thing, for he does whatever pleases him. So, pag may binigay na directives ang government, hindi natin dapat ayawan. Gagawin natin. Pero kung alam naman natin na mali yung itinuturo ng government, bakit natin susundin? Eh, mali. No? So, yung president or prime minister, siya yung highest power dito sa mundo na namamayani sa bansa natin. At siya ang nasusunod. Pero kung mali naman at masama ang kanyang pinagagawa, bakit natin susundin? Dapat ang priority natin si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Verse 4, where the word of a king is there is power. And who may say to him, what are you doing? He who keeps his command will experience nothing harmful. So pag sinusunod natin yung utos ng government sa atin, hindi tayo masasaktan. Di ba ang inuutos naman ng government sa atin, huwag tayong papatay, huwag tayong gagawa ng mga masasamang bagay. Di ba yun naman ang usually ang inuutos ng government? So bakit ka gagawa ngayon ng masama? Eh ganun din naman ang gusto ni Almighty Father na dapat ang gawin natin ay kabutihan. And a wise man's heart discerns both time and judgment. So kung isa kang tao na wise, yung heart mo, nadi-discern or alam ng heart mo kung paano on how to maneuver in this world. Because for every matter, there is a time and judgment. Though the misery of man increases or is great upon him greatly. May lahat ng bagay mayroong tamang panahon. At may tamang paraan. May tamang panahon at tamang paraan para sa lahat ng bagay. Pero yung mga tao, nagiging miserable pa rin ang buhay. Bakit? Verse 7, for he does not know what will happen, so who can tell him when it will occur? Kaya miserable ang buhay ng tao, nagkakaroon pa rin ng problema kasi hindi natin alam kung ano ang meron sa future. But if we trust our Father, alam natin kung ano nasa future. Our future is with our Father. Our Father holds our future. At kung ang tatay natin ang may hold ng future, it means it's good. Perfect. Kaya lang natin nababasa dito kasi nga yung wisdom na binigay, ulitin ko yung wisdom na binigay ni Almighty Father kay
Solomon ay para lang dito sa mundo. Verse 8. Ulit natin verse 7. No? For he does not know what will happen, so who can tell him when it will occur? No one has power over the spirit to retain the spirit, and no one has power in the day of death. There is no release from that war, and wickedness will not deliver those who are given to it. Wala tayong kapangyarihan para pigilan ang panahon. Sino lang ang may power? Si Almighty Father. Nasa Kanya lahat, nasa Kanyang mga kamay lahat. Kaya lahat, ibibigay natin sa tatay natin. That's the wisest decision that we will make. Wala rin tayong power to stop death. Kahit pa kumain tayo ng mga nutritious foods, minom tayo ng madaming vitamins, hindi tayo lumabas ng bahay kasi para hindi tayo hindi tayo makaamoy ng mga poisonous smell, no? Or tatawid ng kalye dahil hindi natin alam, di ba? Pero walang makakapigil nun. Kung gusto ni Almighty Father, gusto ni Almighty Father. Yung iba mga tao, di ba, kung san-san pa nagpupunta, pero nakakabalik naman sila ng bahay at buhay sila. Kasi nga, si Almighty Father, lahat ang nagde-determine ng lahat ng bagay dito sa mundo. Yung ibang tao, no, bata pa lang, nawawala na, nauuna sa mga matatanda. Hindi mo ina-expect, uy, ano nang nangyari dito sa tao na to, bigla na lang nawala. Pero bata pa siya, di ba? Ganun ang usapan, no? Kasi nga, si Almighty Father ang nagde-determine ng time natin. Kaya nga nakalagay dito, there is no release from that war, and wickedness will not deliver those who are given to it. Hindi tayo makatakas. No one will get out of this world alive. Verse 9. All this I have seen. Nakita ko, sabi ni Solomon, and applied my heart to every work that is done under the sun. So lahat pinag-eksperimentuhan ni Solomon. Kahit yung mga madami niyang asawa, ito ang isang babaeng to, okay ba to? Hindi, kulang siya ng wisdom eh. Ito kaya dumami ng dumami ang kanyang asawa. Pero sa lalaki nakakita siya na nakakausap niya 1 in 1,000, no? Yung babae niya, ilan ba yon? Mga 1,500 yon kasi 700 yung wives niya, 300 yung concubines, so 1,000 na yon. And then, mayroon pa sa mga side chicks or girlfriends. So, kung i-total natin, give or take, 1,500, wala siyang nakitang babae na full of wisdom. Meron siya nakita, lalaki, 1 in 1,000. No? Baka magalit ang mga babae dyan. Ulit natin verse 9. All this I have seen and applied my heart to every work that is done under the sun. There is a time in which one man rules over another to his own hurt. So pinag-aaralan hindi natapos yung pag-aaral ni Solomon. Hanggang sa pagtanda niya, pinag-aralan niya lahat. Hanggang sa, di ba, nagkasala siya. He worshipped the false gods. Pinag-aralan kasi niya lahat. Pinasok niya.
lahat ng kung anong mga bagay na pinagkakabisihan ng mga tao, ginawa niya, inexperience niya lahat. At inalaw ni Almighty Father yon para sabihin sa atin. Kaya ngayon, wala na tayong dahilan. Na-experience pa natin yon. Hindi na natin kailangan pa ma-experience yon. Maniwala tayo sa sinasabi ni Solomon. Dahil si Solomon, nandito sa Bible to, testimony niya to. Baka kasi sabihin niya, hindi, gagayahin ko nga si Solomon, gawin ko nga 1,000 yung babae ko. Lagot ka na kay Almighty Father. Nanloloko ka ng mga babae. Mamanipula ka. Baka sabihin, bakit si Solomon? Inalaw ni Almighty Father. And then, ano bang sabi ni Almighty Father? Patatawarin niya si Solomon. No? Promise niyo ni Almighty Father kay David. Hindi pa man na ipapanganak si Solomon nung time na to, nung promise ni Almighty Father. At nakita ni Solomon, pinag-aralan niya lahat ng tao, sinasaktan niya yung kanyang kapwa-tao. At nakita rin niya na yung mga taong masasama na yun, na nanakit ng kapwa-tao niya, inilibing din. Inilibing din. Ulitin natin, ano? Verse 9. All this I have seen and applied my heart to every work that is done under the sun. There is a time in which one man rules over another to his own hurt. And then I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of holiness, and they were forgotten. Wicked person, pero pumupunta sa place of holiness. And they have forgotten in the city where they had done so. This is also vanity, or this also is vanity. So, ang isang tao, wicked siya, no? Pupunta siya sa place of holiness. Pero wicked siya. At nakalimutan na niya yung mga tamang dapat na gawin. Anong nangyari sa kanya? This also is vanity. Senseless yung nangyari sa buhay niya. Pumupunta siya sa holy place pero wicked naman siya. Walang kwenta yung kanyang pinaghirapan. Na pumupunta siya sa temple to worship God pero wicked siya. So up to now may ganon. Mga devotee, ganyan. Pero wicked naman, sinungaling, lasinggero, kung ano-anong pinagagawa sa buhay, nagmamanipula ng tao, danloloko. Ano nangyari? This also is vanity. Verse 11, because the sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Kasi puso ng tao, evil. May mga oras na yung mga tao na wicked people, hindi agad napaparusahan. Dahil sa kanilang mga bad deeds, hindi sila agad napaparusahan. Kaya yung ibang mga tao naman, gusto yung gayahin. Ay, tingnan mo, nanloloko siya ng tao, ganoon din ang gagawin ko, mang-scam din ako. Ay, tingnan mo, nang babae siya, ang dami niyang asawa, ganoon din ang gagawin ko. Yung kumpare ko, ganoon ang ginagawa. Gayahin ko din. Ay, ganun yung ginawa ng tatay ko, maraming asawa, gagayahin ko rin yan. No? Ginagaya nila yung ginagawang kasamaan ng kapwa-tao nila. Nakaset na yung heart nila to do evil. So, naka-ingrain na sa mind nila, gagawa sila ng masama. Verse 12, though a sinner does evil 100 times, and his days are prolonged, yet I surely know that it will be well with those who fear God, who fear
before Him. It will be well for those who fear God. Pag takot tayo kay Almighty Father, maayos tayo, makakabalik tayo sa tatay natin dahil takot tayo sa Kanya. Pero yung mga tao na wicked, kahit na mahaba pa ang buhay nila dito sa mundo, kung wicked naman sila, hindi sila makakapunta sa kanilang rest. So, hindi yun dahil sa mahaba ang buhay ng tao or dahil sa maikli ang buhay ng tao. Hindi doon naka-base. Okay? Nasa time frame ni Almighty Father lahat. Hindi porke mahaba ang buhay mo, ano ka na, dahil mabait kang tao. Hindi totoo yun. Hindi ganun, hindi doon nakabase. Hindi dahil porke mahaba ang buhay mo dahil masama kang tao. Masama kang tao, kaya buhay ka pa kasi masama kang tao. Di mo may kasabihan na ganun. Hindi nakabase doon na kay Almighty Father lahat ng time. We are at His mercy. Kahit gaano man mahaba yung time natin na maikli or hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, ang importante, we fear God. We fear His judgment. Kasi kung takot tayo sa tatay natin, we also respect Him and love Him. Yun ang ibig sabihin nun. Ina-acknowledge natin yung tatay natin. He's powerful and He's able to do or He's able to punish wicked people. Nagpaparusa si Almighty Father. He is a loving God. A forgiving God. Pero, pinaparusahan din niya ang kanyang mga anak para matuto. No? Ako, pinarusahan na rin ako. Lahat tayo. Yung iba lang, hindi nila na nare-realize na pinarusahan sila ni Almighty Father. Hindi lang nila nare-realize. Kasi ang isip nila, wala silang ginawang masama. Ngayon, paano natin marirealize na tayo ay pinarusahan ni Almighty Father? Aaminin natin, tatanggapin natin yung mga kasalanan natin. Alam natin kung yung mga bagay na ginawa natin. Alam naman natin yun eh. Pero, some people, they are in denial. Because of pride. So, tatanggalin natin yung pride. Dahil, if we are prideful, ayaw din ni Almighty Father noon. Our Father wants a contrite heart. Acknowledging that we are sinners. Verse 40. There is a vanity which occurs on earth, that there are just men to whom it happens according to the work of the wicked. Again, there are wicked men to whom it happens according to the work of the righteous. I said that this also is vanity. May mga bagay na bad things happen to people who fear the Lord. But there are also times that good things happen to bad people. Inaalaw ni Almighty Father yan. Sabi ni Solomon, it doesn't make any sense. It's senseless. Pero nangyayari, good person ka, pero bad things happen to you. Gusto mong tumulong sa tao, pero may mga scammers, niloko ka. Meron namang mga bad people, maganda naman na nangyayari sa kanilang buhay, yumayaman sila, pero they're bad people. Paano ba sila yumayaman? Due to scamming people. Scamming their brethren. Pero hindi tayo dapat mainggit sa mga ganong bagay. Kung
bad things happen to us, we still follow our Father. Kasi tinuturuan tayo ni Almighty Father. Si Jesus Christ, anong nangyari sa Kanya? He was killed, tortured and killed by men. And yet, He forgave those men who killed Him. And after 3 days, He rose from the dead. Kaya, pag may nangyayaring masamang bagay sa'yo, hindi dahil sa ikaw ay may mga na nagkasala ka, kundi ina-allow ni Almighty Father yon para for the glory of the name of Yahweh, para maitaas ang pangalan ni Almighty Father. Example, may nang-scam sa'yo pero pinatawad mo. Hindi ka nagtanim ng sama ng loob. Hinayaan mo na lang at ibinigay mo kay Almighty Father. Nang sa ganon, ang pangalan ni Almighty Father ay mapapurihan. Dahil si Almighty Father ang namamayani sa puso mo. Kung may mga nangchichismis sa'yo, naninira sa'yo, hahayaan mo lang. Para mapapurihan ang pangalan ni Almighty Father, makita ng mga tao na tayo ay children of the Almighty God. Lahat para sa ikapupuri ng pangalan ng Tatay natin. Verse 15, so I commended enjoyment, because a man has nothing better under the sun than to eat, drink, and be merry, for this will remain with him in his labor all the days of his life, which God gives him under the sun. So, ang ginawa ni Solomon, in-enjoy na lang niya yung buhay niya dito sa mundo. Paano niya na-enjoy? Kumain siya, uminom siya, hinayaan lang niya na dumating lang ang mga bagay sa buhay niya. May kasabihan, di ba? Hayaan mo yung problema na yan. Yung problema na yan, siya na lang problema sa problema natin. Tayo, hindi natin paproblemahin yan. Di ba may ganang kasabihan? Hayaan mo problema yung problema sa atin. Tayo, huwag na tayong problemahin yan. Laging nandyan yan, hindi umalis. Ba't ganyan? Hayaan mo na lang siya. May ganong mga tao, di ba? Na narinig ako. Ba't hindi umalis? Hayaan mo siya. Huwag mo na niyang pansinin yung mga problema na yan. Naalis din yan. Verse 16, when I applied my heart to know wisdom and to see the business that is done on earth, even though one sees no sleep day or night. So si Solomon, he applied his heart to know wisdom. So nakafocus siya sa wisdom. Naging obsession ni Solomon ang wisdom. Naging obsession niya na mag-observe ng mga tao, mag-observe ng ugali ng mga tao. Ano ba itong mga tao? Parang curious siya, no? Doon siya na-focus. Kasi yung heart niya, yun ang hiningi niya kay Almighty. Parang kaya doon na na-focus. Pinag-aaralan niya yung mga tao. Yung mga nakaka-business dealings niya, yung mga galing sa other nations, pinag-aaralan niya. Even yung kanyang cupbearer, yung nagluluto sa kanya, yung mga anak niya, yung mga asawa niya. Pag may mga pinapagawa siyang mga buildings, binabantayan niya yung mga tao. Chine-check niya yung ugali, hindi lang kung ano yung trabaho, kundi yung ugali, kung paano makitungo sa other people. Kasi kung kay Solomon nakikipag-usap yung kanyang mga people, very respectable ang pakikitungo nila kay Solomon. Pero nakikita ni Solomon na pag ibang tao naman ang kausap ng kanyang mga tauhan ay nangaabuso naman. So nakikita ni Solomon yun.
So si Solomon, the one sees no sleep day or night. May mga times na hindi siya makatulog. Tingnan mo. Mahirap din ng full of wisdom, no? Hindi siya makatulog. Ikot ng ikot yung kanyang utak. Andar ng andar yung kanyang utak. Hirap siya matulog. Mahirap din trabaho ni Solomon. No? Pag full of wisdom ka, andar na andar ang utak mo. It's a blessing for Solomon, no? To be full of wisdom. But it became also like a curse to him. Kasi may times na hindi siya makatulog. Yung mga anak niya nag-aaway, yung mga asawa niya nag-iinggitan. Gusto ko magkaroon din ako ng bahay na kagaya ng asawa mo na isa. O ilang bahay yung ipapagawa niya dahil asawa niya 700. So 700 na bahay pinagawa niya. Pati yung mga kanyang mga concubines. So ilan yung anak niya doon? Lahat suportado ni Solomon. Maliban pa sa kanyang mga girlfriends. Kaya nga diba yung mga asawa niya pinagpagawaan niya ng mga pagan temple. So ilan yung pinagawa niya ng pagan temple? Nagkakainggitan kasi. At may times na sumama si Solomon dun sa pagan temple na pinagawa niya dun sa asawa niya. Ngayon nakita ngayon ng isang asawa niya, bakit dun sa isang asawa sumama ka? Doon sa pagan temple, win-worship mo si Molech, nagpunta ka rin, nag-offer ka ng mga oxen and sheep doon sa isang pagan god ng asawa mo. Bakit ako hindi mo ako sasamahan? Di ba asawa mo? So ang ginawa nga ni Solomon, sama naman siya sa isa niyang asawa. At mag-o-offer din sila ng oxen and sheep sa pagan god nung isang asawa niya. So, nakarating na naman sa iba pang asawa, no? Ay, bakit dalawang babae yun na? Hindi sama ka lagi sa amin. O, kaya nagkasala si Solomon. Lahat na lang ng mga asawa niya may sarili-sariling pangmamanipula sa kanya. Kaya nga sabi ni Solomon, wala siyang nakitang kahit isang babae na full of wisdom. Meron siya nakita lalaki. Isa lang, 1 in 1,000. Ulit natin verse 17. Then I saw all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. For though a man labors to discover it, yet he will not find it. Moreover, though a wise man attempts to know it, he will not be able to find it. Si Solomon, hindi niya maintindihan kung ano ang ginawa ni Almighty Father, yung mga works ni Almighty Father dito sa mundo. Kasi nga, hindi ni-reveal kay Solomon. Kasi si Solomon, hindi naman siya prophet. No? Kaya hindi ni-reveal ni Almighty Father kay Solomon. Kasi ang forte ni Solomon ay wisdom on earth. Iba yung tawag kay Isaiah, kay Jeremiah, iba yon kay Ezekiel, kay Daniel, iba kumpara kay Solomon na purely on earth lang yung wisdom na binigay sa kanya. Naiintindihan natin. Kaya sabi ni Solomon, then I saw all the work of God, that man cannot find out the work that is done under the sun. Hindi maintindihan ng tao. Sabi ni Solomon, yung ginawa ni Almighty Father. Though a man labors to discover it, maghahanap ang tao kung paano nang nangyari sa mundo na to, yet he will not find it. Hindi mahahanap ng tao kung paano ginawa ni Almighty Father ang mundo na to. Moreover, though a wise man attempts to know it, kahit na wise man, gusto niyang hagilapin, no? Yung wisdom ni Almighty Father, hindi niya mahanap. Bakit? Kasi unless na si Almighty Father ang magre-reveal sa tao ng wisdom,
malalaman. Pero kung hindi si Almighty Father, kung ang tao lang mismo ang maghahanap on his own, hindi niya mahanap. Kaya nga, diba, sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Nang sa ganun, lahat ng bagay, malalaman mo na. So, nung time na to, nung si Solomon, wala pa si Jesus Christ. Ha? Chapter 9 of Ecclesiastes. For I considered all this in my heart, so that I could declare it all, that the righteous and the wise and their works are in the hand of God. Lahat nasa kamay ni Almighty Father. Hindi natin maintindihan ang mga bagay kung hindi sa atin ipapaintindi ni Almighty Father. People know neither love nor hatred by anything they see before them. So, ang tao, hindi niya alam ang pagmamahal o ang galit by anything they see before them. Dito sa ibang version, nakalagay, I saw that God takes care of both good people and wise people and what they do, but no one knows if He will see good or bad times. So, na kay Almighty Father lahat. All things come alike to all. Lahat ng bagay nangyayari sa lahat ng tao. One event happens to the righteous and the wicked. Kung ano nangyayari sa righteous, ganun din ang nangyayari sa wicked. May mga righteous people or yung may takot sila kay Almighty Father, no? Nakakaranas din sila ng famine. Gaya ni Abraham, nakaranas ng famine. Pati si Jacob, no? And his sons, nakaranas ng famine. So, ano yung righteous people, di ba? Or righteous, di ba si Jacob? Ngayon, yung mga wicked people din, nakakaranas din ng famine. Kung ano nangyari sa sumusunod kay Almighty Father, nangyayari din sa mga wicked people. To the good, or to those who are good and clean, and the unclean, sa malinis, at sa mga madudumi. Those who are fair and those who are wicked. To him who sacrifices, and to him who does not sacrifice. Sa tao na nagbibigay o nag-share ng kanyang blessings, at sa tao na madamot, no? Pareho lang ang nangyayari. As is the good, so is the sinner. Yung mga tao na gumagawa ng magagandang bagay, at kapareho rin ng mga taong gumagawa ng wickedness. He who takes an oath as he who fears an oath. Yung tao na nagpa-promise kay Almighty Father, at yung tao na hindi nagpa-promise kay Almighty Father. Ano nangyayari sa kanila? All things come alike to all. Lahat nangyayari. Good or bad things nangyayari. So, lahat ng tao, pantay-pantay sa paningin ni Almighty Father. Verse 3 of Ecclesiastes chapter 9. This is an evil in all that is done under the sun, that one thing happens to all. Lahat ng bagay, one thing happens to all. Truly the hearts of the sons of men are full of evil. Madness is in their hearts while they live, and after that they go to the dead. But for him who is joined to all the living, there is hope. For a living dog is better than a dead lion. So, si Almighty Father, pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao. Yung mga tao na evil people at yung mga
foolish people, they die. Also, the people who are good, they also die. Verse 4, but for him who is joined to all the living, there is hope. For a living dog is better than a dead lion. Pero ang pagkakaiba lang ng wicked sa good people or do sa people who obey the Almighty Father, merong hope. May hope in a future. Yung mga tao na may takot kay Almighty Father. Whereas those people who are wicked, they don't have hope because they don't want to acknowledge Yahweh. Verse 5, for the living know that they will die, but the dead know nothing. Tayo na mga buhay, alam natin na someday, babalik tayo sa tatay natin. Pero, yung mga tao na hindi nila ina-acknowledge si Almighty Father, hindi nila alam. Ang alam lang nila, magpakasaya dito sa mundo. And they have no more reward, for the memory of them is forgotten. At yung mga wicked people, yung memory, nakakalimutan na sila. Gaya nga ng sinabi ni Almighty Father, kakalimutan niya yung mga disobedient people. Sinabi ni Almighty Father yung kakalimutan niya. Kaya yung mga tao na nasa Sheol, kinalimutan na ni Almighty Father. They don't have hope anymore in the future. But those who fear God, who trust in the name of Jesus Christ, and they have the Holy Spirit in their hearts, they have a hope in a future. Verse 6 of Ecclesiastes chapter 9. Also their love, their hatred, and their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. Wala nang reward yung mga wicked people. Kakalimutan na sila. Wala na silang share or portion. Wala na silang share or portion kay Almighty Father. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. Pero yung mga tao na sumusunod kay Almighty Father, kasama sila ni Almighty Father. Verse 7, go, eat your bread with joy and drink your wine with a merry heart. For God has already accepted your works. Let your garments always be white and let your head lack no oil. Anong ibig sabihin nito? Yung garments always be white. Diba? Yung sa Book of Revelation, white cloth yung suot ng mga saints. Ibig sabihin ng white, clean and pure. Dapat lagi ang puso natin. And let your head lack no oil. Ano yung oil? Oil symbolizes anointing of the Holy Spirit. Dapat lagi instilled sa mind natin and sa heart natin yung mga salita ni Almighty Father, yung mga directives niya. Verse 9, live joyfully with a wife whom you love all the days of your vain life, which He has given you under the sun.
Maging masaya ka sa asawa mo. Na mahal mo. All the days of your life. All the days of your vain life. Pag sinasabing vain life, yung dito sa mundo, no? Pag sinasabing vanity or vain, dito sa mundo. Mahalin mo yung asawa mo. Which He has given you under the sun all your days of vanity. Dahil si Almighty Father, ibinigay niya sa'yo yung asawa mong babae. For that is your portion in life and in labor which you perform under the sun. Reward sa'yo yun. Yung asawa mo. Baka sabi mo, kinainisan ko yung asawa ko, paano magiging reward sa akin yun? Iisa lang ang asawa dapat, no? Iisa lang. Hindi pwede madami. Pero inaalaw ni Almighty Father ang divorce sa New Covenant at saka sa Old Covenant. At saka yung good wife, reward sa'yo ni Almighty Father yun. Di ba nakalagay sa Bible? Yung kung meron kang good wife, reward sa'yo ni Almighty Father yun. Paano yung, baka sabihin ba, paano yung asawa ko madaldal yun? Nakakabwisit. Reward ba yun? Mag-usap kayo ng asawa mo, no? Baka kasi may problema ka din. Ikaw may problema. Verse 10. Whatever your hand finds to do, do it with your might. Kung ano man ang binigay sa'yo na task, gawin mo yun wholeheartedly. Do it with your might. Give your all to the task that has been given to you. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Kasi kung saan ka pupunta, hindi mo na ma-apply yon. Yung task na ibinigay sa'yo dito sa mundo, gawin mo na, no? Nang maayos. Ibigay mo na yung 100% lakas sa iyong task. Ano ba yung task mo dito sa mundo? Ang primary task natin dito sa mundo is to follow the Almighty Father. To trust in Jesus. Yun ang task natin. To love our brethren. To love God above all. Yun ang task natin dito sa mundo. So, do it wholeheartedly. Bigyan na natin kay Almighty Father lahat-lahat. At pag binigyan natin kay Almighty Father lahat-lahat, yung reward ni Almighty Father, ibibigay niya sa atin. Verse 11, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift. So, na-realize ni Solomon na yung buhay dito sa mundo, hindi to pabilisan, nor the battle to the strong. At kung malakas ka, hindi sa ganon yung buhay dito sa mundo. Nor bread to the wise, nor riches to the men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all. Dito sa mundo, hindi dahil sa mabilis kang tumakbo, no? Or nasa race ka, ikaw na ang mananalo. Hindi dahil sa malakas ka, ikaw na rin ang hindi dahil sa nasa battle ka, ikaw na yung pinakamalakas. Hindi dahil sa punong-puno ka ng understanding, ikaw na ang yayaman. Di ba marami tayong nakikitang matatalino na tao, pero hindi sila mayaman. May mga tao na hindi naman sila matalino, mayaman naman sila. No? Depende, ha? Hindi absolute kasi dahil si Almighty Father, inilalagay niya. Si Almighty Father nagde-design. Example, sa mga beauty contest, no? Ito, mas maganda to. Ba't hindi to nanalo? Kasi nga,
hindi yun ang para sa kanya. Mayroon pang para sa kanya. Dun sa babae na hindi naman masyado maganda, hindi naman, yun ang nanalo. Kasi yun ang para sa kanya. Ngayon, dun sa ibang babae naman na mas maganda, hindi naman yun ang para sa kanya. Naintindihan nyo? Sino makausap ko? May naka-allot, no? Or may portion na inilalagay si Almighty Father sa bawat tao. Hindi dahil sa yun ang talent mo, doon ka na mailalagay sa pwesto na yon. Example, maganda ka kumanta, na magaling kang kumanta. Hindi dahil sa magaling kang kumanta, magiging singer ka na. Merong mga tao na hindi maganda kumanta, pero nagiging singer. Naiintindihan na niya. Hindi marunong magsayaw, pero nagiging dancer. Pero yung magaling sumayaw, hindi naman siya dancer, iba naman trabaho niya, no? Hindi lahat-lahat sumasakto. But time and chance happen to them all. Iba-iba ang skill, iba-iba ka nag-excel, pero hindi yon ang nagiging primary reason sa buhay mo, or primary goal, or yun ang ending ng buhay mo. Yung bang tawag doon? Yun ang goal, hindi yun ang goal ng buhay mo. May iba pa. Merong tao na sobrang smart niya, no? Sobrang talino niya, pero wala naman siyang trabaho, wala siyang ginagawa. Iba naman yung kanyang contribution, no? So, kahit na anong pa man ang talent meron tayo, kung saan man tayo na-excel na talent, hindi na dahil sa doon yun ang talent mo, doon na yung magiging contribution mo. Sa ibang bagay, pwede, no? May kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanyang path na dadaanan. Hindi pare-pareho. Verse 12, for man also does not know his time, like fish taken in a cruel net, like birds caught in a snare, so the sons of men are snared in an evil time, when it falls suddenly upon them. So tayo, hindi natin alam kung ano mangyari sa atin. Bukas, alam ba natin ang mangyari sa atin? Hindi, di ba? So, ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Lord, I trust you. Whatever happens to me, I trust you, Almighty Father. Because I know that you love me. Kaya sabi dito ni Solomon, he is like a fish caught in a cruel net. He is like a bird caught in a trap or snare. In the same way, a person is trapped by bad things and then suddenly happen to him. So, bigla-bigla na lang, minsan may mga problema tayong dumarating kahit maayos naman tayong tao. Ba't nangyari sa akin to? Bakit nakilala ko yung tao na yun? Bakit anong nangyari? Hindi natin alam, no? Pero si Almighty Father, siya ang nakakalam ng lahat. Hindi ito ang pangarap ko. Bakit itong nangyari sa akin? Hindi ito. No? So, hindi lahat ng mga pangarap natin matutupad. Sino natutupad sa buhay natin? Si Almighty Father. Para sa ikapupuri ng kanyang pangalan. And those things, those are tests for us. Hanggang kailan kaya itong anak kong to? So, Almighty Father, makakatiis. Pero si Almighty Father, He is also full of mercy and grace. Kinakaawaan niya yung mga tao na gusto niyang kaawaan. Di ba nakalagay dito, I will have mercy, I will give.
Romans chapter 9, verse 15 to 19. I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Si Almighty Father nagde-determine. Ha? Kaya lagi tayong magpe-pray, Lord, have mercy on me, Lord God. Kaawaan mo po ako, Almighty Father. Ganun magpe-pray tayo sa tatay natin. Verse 13 of Ecclesiastes chapter 9. This wisdom I have also seen under the sun, and it seemed great to me. There was a little city with few men in it, and a great king came against it, besieged it, and built great snares round it. Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city, yet no one remembered that same poor man. So ito nagkukwento ngayon si Solomon. Napansin niya. Kasi nga, mahilig siyang mahilig siyang mag-observe. No? Napansin niya. Merong isang maliit na city na konti lang ang taong nandun. Ngayon merong isang tao na gusto maging leader. At gusto niyang i-conquer yung little city na yon. Ngayon meron dun isang poor wise man. At dahil siya ay full of wisdom, hindi nakuha ng isang great king or isang leader yung city. Kasi he's full of wisdom, he delivered the city. Yet, no one remembered that same poor man. Isinave niya yung city, yung poor man na yon dahil he's full of wisdom against dun sa king na gustong sumakop ng kanilang small city. Pero yung poor man na yon, nakalimutan na siya ng mga tao. Yung kanyang ginawa, nakalimutan. Pero mahirap siya. Pero he is full of wisdom. Pero dahil sa mahirap siya, kinalimutan. Verse 16, Then I said, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. Pag mahirap ang isang tao, hindi siya pinaniniwalaan. Kahit na he's full of wisdom, napansin ni Solomon yun. Gaya ni Jesus Christ. He's full of wisdom and knowledge. Pero hindi siya pinaniwalaan ng tao. Hindi siya pinaniwalaan na king siya. Kasi ano ang ina-expect ng mga tao na king? Ibang ina-expect kasi ng mga tao na king, no? Nung time ni Jesus Christ. Kaya hindi siya pinaniwalaan ng mga tao kasi poor siya. Kaya napapansin niyo dito sa mundo, kung sino yung mayaman, siya yung may power, siya yung famous, kung sino yung maraming pera. Pero kung full of wisdom ka, hindi ka papansinin. Wisdom lang yan eh. Ang kailangan namin pera. Kasi nga ang tao mukhang pera. Sasabihin ng ibang mga tao, full of wisdom ka. Bakit mahirap ka kung full of wisdom ka? Bakit hindi ka yumaman? Hindi lahat ng tao na matalino or full of wisdom, mayaman or
rich in earthly possessions. May mga tao naman na they are foolish, but then they are wealthy in earthly possessions. Ang dami, di ba, sa mundo natin ngayon? Mga politician natin, may mga alam ba sila sa ano bang alam nila? Wala. Pero, pinaniwalaan sila ng tao kasi nga, marami silang pera. Meron silang mga koneksyon na pangmayaman, no? Nakakapanloko sila. Kaya pinaniniwalaan sila. Tinatanggap sila. Dahil ang mga tao, mukhang pera. Pero pag simple tao ka lang, na full of wisdom ka, hindi ka papansinin. Pero alam ni Almighty Father, yun ang maganda. Si Almighty Father na nakakaalam ng puso natin. Si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Yun ang importante. May mga bagay na hindi nakikita ng mata. Yun ang gusto ni Almighty Father. Kasi yung mga bagay na nakikita ng mata, ng physical, pang worldly lang yun. Worldly things. Ulitin natin, ano? Isang oras agad? Ba't ganon? Then I said, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised. Kahit na na-save niya yung city, ha? Pero he was despised. Bakit? Kasi poor lang siya. And his words are not heard. Words of the wise spoken quietly should be heard, rather than the shout of a ruler of fools. Yung salita ng isang wise person na sinabi ng mahina, yun ang dapat na pakinggan kumpara sa sigaw ng isang leader na foolish or ruler na foolish. Verse 18 in the last verse of Ecclesiastes chapter 9, wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroys much good. Yung wisdom, marunong kang mag-discern, no? Mas mabuti yon kumpara sa weapons of war. Mas mabuti yon kumpara sa sword or sa, ano bang weapons of war ngayon? Mas better yung wisdom. Bakit? Pag may wisdom ka, alam mo kung paano makipag-usap sa mga tao. Pag full of wisdom ka, you want to have peace. Correct judgment call. Pag full of wisdom ka. Pero, pag foolish ka naman, anong gagamitin mo? Weapons of war. Maraming mga tao ang masasaktan. But one sinner destroys much good. Ano yung one sinner destroys much good? Kung isang tao wala siyang wisdom, marami siyang masisira. Pero kung full of wisdom ang isang tao, ang may po-promote niya ay peace, yung pagmamahal sa kapwa-tao, pagmamahal kay Almighty Father. Pero, ang isang tao lang na sinner, hindi siya marunong mag-make ng wise decision, makaka-damage siya. Malaki ang damage na magagawa niya sa mundo. Malaki ang damage na magagawa niya sa country, sa bansa. Ano yung beginning of wisdom? The fear of the Lord. Kung nasa heart natin si Almighty Father,
That is wisdom in itself. Yung may tiwala tayo sa tatay natin, wisdom na yon. Kung pipiliin natin si Almighty Father, wisdom na yon. Kung pipiliin natin maniwala kay Jesus Christ, that's wisdom already. May mga tao na akala nila they're full of wisdom, ang galing na makipagdebate, di ba? Pinapaikot-ikot nila yung words, pero in the end, nagiging foolish ang dating nila. Why? Because they don't want to acknowledge the truth. They want to pervert. They want to pervert justice. They want to pervert the truth. They want to spread lies and deceit. Pag sinasabing lies and deceit, sino ba ang father of all lies? Si Satan ang father of all lies. Ecclesiastes chapter 10. Dead flies putrefy the perfumer's ointment. And cause it to give off a foul odor. Patay na langaw. Yung perfume, lagyan mo ng bagay na hindi angkop na ingredient sa perfume. Anong mangyayari? Buong perfume babaho. And cause it to give off a foul odor. So does a little folly to one respected for wisdom and honor. Ang isang tao, kung he's full of wisdom, isang desisyon lang yan na foolish decision, lahat na, apektado na ang buong decision niya. Sabi ni Solomon, ulitin natin dito sa ibang version, ano? Dead flies will make even perfume smell bad. In the same way, a little foolishness can ruin a wise man's fame for wisdom. Wise man ka nga, pero naglagay ka ng konting foolishness. Makokorrupt ngayon lahat na ng bagay. Hindi ka na man full of wisdom. Hindi foolish ka na. Alam na, intindihan natin? Kasi nagkaroon na corrupt na nabahuan na. Nalagyan na ng dumi. Hindi na pure. Huh? Verse 2 of Ecclesiastes chapter 10. A wise man's heart is at his right hand, but a fool's heart at his left. Dito sa ibang version, a wise man's heart leads him in the right way. Tamang way. But the heart of a foolish person leads him in the wrong way. So dito, laging binabanggit ni Solomon ang pagiging wise at ang foolishness. Kaya tayo, ang didesisyonan natin, laging wise decision. Wisest decision, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Bakit wisest decision? Kasi, si Almighty Father, siya na ang creator ng mundo na to. That's the wisest decision. Sa Kanya tayo didikit. He is powerful. Jesus Christ rose from the dead after 3 days. Powerful din yun. Si Jesus Christ. And He also forgives sins. Wisdom na yun. Ngayon, if we don't believe in Jesus Christ's ascension to heaven, or He ascended to heaven, kung hindi tayo naniniwala kay Almighty Father, that's foolishness. If you don't trust in God, that's foolishness. Kahit ano pa ang pinag-aralan mo, mayroon ka pang PhD, ABCD, ganon. Kung wala naman sa heart natin si Jesus Christ,
si Almighty Father, tong Holy Spirit, we are foolish. Thank you, and God loves us all so much.